sapagkat ito na ang katuparan ng pangako ng ating Panginoong Hesukristo na kanyang susuguin ng Espiritu Santong mga aliw. Mga karinig kayo ng mga digmaan at alingaw-ngaw ng mga digmaan. Ingatan ninyo, huwag kayo pagkulumihanan sapagkat kinakailangan ng ito'y maganap datapot hindi pa ang wakas. Isang magandang umaga po ang aking pinaabot sa lahat ng mga naka-tune in ngayon sa aking YouTube channel at sa lahat ng mga subscriber na patuloy na sumusubaybay mga kapatid. Ako po ay mabati ng isang magandang umaga sa bawat isa sa inyo at ako po ay nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtangkilik at panonood sa aking mga video mga kapatid. Ang panonood sa aking mga video mga kapatid ay naghahatid sa inyo ng isang makatotohanang kasaysayan ng buhay ng tao, kapatid. Ito po ay hindi isang biro na ang sino mang sumampalataya sa mga salitang ito ay hindi ako ang inyong sinampalatayanan, kundi ang dakilang Ama at ang Espiritu Santo. So, bago ako magpatuloy mga kapatid, ay bumabati nga pala ako sa mga bagong bautismo, sa mga kababayan natin, sa mga kapatid natin dyan sa may Barangay Malimpil, Dasul, Pangasinan, mga kapatid. Binabati ko ang lahat ng mga tumanggap na bautismo. Sumain nyo ang isang dakilang kapalaran, mga kapatid. Isang dakilang kapalaran na hindi naging kapalaran ng sino mang taong nabubuhay sa ibabaw ng lupa. Ang pagganap sa isa sa pinakamaliit na kautusan ng Diyos, katulad ng bautismo, ay isang pinakadakilang bagay sa harapan ng Diyos. Ang bautismo mga kapatid ay hindi masyadong pinapansin ng tao, pero hindi nila alam na yung bautismo na yan mga kapatid ang pangunahing kautusan ng dakilang Kristo. Papasok ka sa kadakilaan ng pananampalataya. Isang unang hakbang, papasok ka sa kadakilaan ng pananampalataya, tanggapin mo ang bautismo. Ang bautismo po mga kapatid ay isang uri ng paghuhugas ng ating mga pagkakasala. Walang ibang pwedeng gawin mga kapatid para mahugasan ang lahat ng mga pagkakasalang ating nagawa sa ibabaw ng lupa mula nang tayo isinilang sa sandaigdigan. At yung kautusan yan ay pinangunahan na ng ating Panginoong Jesucristo. Siya mismo nagpabautismo para gawing halimbawa ang kanyang sarili na sundin din ng tao. Siya mismo nagpabautismo kay Juan Bautista, ang ating Panginoong Jesucristo. So, pangunahing kautusan yung papasok ka sa pananampalataya, yung paghuhugas ng iyong mga pagkakasala. Yan po yung tinatawag na baptismo. Baptism is immersion. Immersion means dip the whole body inside the water. Ganyan po mga kapatid. Kung ang ating Panginoong Hesukristo mga kapatid, bugtong na anak ng Diyos, ay ginanap niya ang banal na bautismo, tayo pa kaya mga kapatid na pangkaraniwang taong nabubuhay sa ibabaw ng lupa ang hindi susunod sa isa sa pinakamaliit na kautusan? Kaya kung babasa tayo ng mga talata mga kapatid, at sinabi niya sa kanila, magsiyaon kayo sa buong sanglibutan at inyong ipangaral ang ebanghilyong ito sa lahat ng kinapal. Ang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, datapot ang hindi sumampalataya ay parurusahan. Ayun, ganyan ang pagsunod sa isa sa pinakamaliit na kautusan ng Diyos. So, kung hindi ako magkamali doon sa mga kapatid nating mga bagong bautismo, sa pagkarinig ko lang ay napagkaluuban agad ng mga bagong pangalan. Alam niyo mga kapatid, sa kalipunan ng mga tao ng sandaigdigan,
maswerte ka kung isa ka sa napagkalooban ng pangalan. Sapagkat ang pangalang ito na pinagkaloob sa atin sa ngayon, ibinigay yan ng iyong magulang, ng iyong nanay. Yan po yung pangalan natin. Kung ano man ang pangalan natin ngayon sa ibabaw ng lupa, yan po yung pangalan na ibinigay ng ating tatay. At yung pangalan yan ay nakatala din sa ngayon, PSE na tawag. Yung mga pangalan yan kasama apelyido natin, nakatala yan sa PSE. So yun naman mga pangalan, mga kapatid, na pinagkaloob ng langit sa bawat isa sa inyo. Hindi yan ibinigay ng sino mang tao sa ibabaw ng lupa, kundi ang Ama na tinawag ka sa iyong pangalan. Yung mga pangalan na yan ay pangkalangitan, mga kapatid. Pangalan na pinagkaloob sa iyo. Ang ating mga pagka-espiritu po, mga kapatid, ay may mga pangalan din. Na yung mga pangalan na yan, ang pwede lang magbigay niyan ay ang ating Ama. Sa kapanahunan ito, sa dangal ng Espiritu Santo. Sila po kasi, ang Espiritu Santo ang pinagkalooban ng karapatan sa kapanahunan ito. Natapos na po ang kapanahunan ng Panginoong Jesucristo. At sa ngayon, dumating na ang panahon ng Espiritu Santo na ito yung kapanahunan na ipinangako din ng ating Panginoong Jesucristo na sa mga huling kapanahunan ay isusugo niya ang Espiritu Santo. So ito na nga po yung panahon ito ng Espiritu Santo. Kaya sa panahon ng Espiritu Santo, ang lahat ng mga bagay na ito ay sila ang gumaganap. Kasi sila yung akit babae sa ibabaw ng lupa, sa kaitaasan. Sila yung, kumbaga sa kapanahunan ito, sila yung binigyan ng karapatan. Kaya kung sino man sa inyo, mga kapatid, ang napagkalooban ng mga bagong pangalan, maswerte kayo. Hindi yan ibinigay ng tao. Ibinigay yan ng langit. Iisipin ninyo, mga kapatid, na sa kalipunan na napakaraming tao sa ibabaw ng lupa. Ikaw lang ang nabigyan ng ganyan. Isipin nyo lang. Babasa tayo ng talata, mga kapatid. Pakinggan po ninyo. Ang magtagumpay ay bibigyan ko ng manang natatago, at siya ay bibigyan ko ng batong puti, at sa bato ay may nakasulat na isang bagong pangalan na walang nakakaalam kundi yaong tumatanggap. Ayan, yan po yung kahalagahan ng mga bagong pangalan na pinagkaloob. Kaya napakaswerte po ninyo. Yung nga lang, mga kapatid, pasiuna ko lang sa inyo, sa mga bagong kapatid at sa mga bagong pangalan, mga kapatid. Napakarami pong pagsubok. Pero yung mga pagsubok na yan, alam kong kayang-kaya lang naman din ninyo kasi unang-una kaisipan. Pagsubok ng kaisipan. Dito sa ibabaw ng lupa, ang mga hindi mananampalataya, mga wala sa katotohanang pananampalataya, wala silang pagsubok Wala silang pagsubok. Bakit sila susubukin? Sino ang susubok sa kanila? Ikakampi pa sila ng prinsipe ng sanlibutan Ibig sabihin, galing ka sa karimlan, napunta ka sa liwanag, ayun na, doon ka na ngayon, bubuligligin ng mga pagsubok. At yung mga pagsubok na yung mga kapatid, unang-una, kaisipan. Pangalawa, doon sa mga naririnig. Doon sa mga naririnig mo. Ngayon, ikaw naman, mag-iisip ka. Uy, totoo kaya ito? Bakit ganun? Bakit ganyan? Alalahanin ninyo, mga kapatid, na maging sa kapanahunan ng mga propeta o sa kapanahunan ng ating Panginoong Jesucristo, napakarami rin pagsubok. Tingnan ninyo yung kung nagbabasa po kayo ng kasaysayan ng dakilang Kristo kasama mga apostoles, napakaraming pagsubok. Sobrang dami ng mga pagsubok, mga kapatid. Pinagpapatay pa nga silang lahat ng mga tao. Napakarami pong pagsubok na nangyari sa panahon ng Panginoong Jesucristo kasama ng mga apostoles. Kung si Kristo mismo, mga kapatid, ikaw ay mayroong demonyo. Sabi ng mga tao, harap-harapan nyo.
na sinabihan si Kristo ng mga Parisiyo at mga eskriba, yung mga taong mga hindi nananampalataya sa kanila ng panahon na yon. Ikaw ay mayroong demonyo, sabi ng ganun. Pero ang sagot ng dakilang Kristo, ako'y walang demonyo at siya'y walang anuman sa akin. Tayo pa kaya sa panahon ito ang hindi dadanas na napakaraming pagsubok? At yung mga pagsubok na yung mga kapatid, tulad ng sinabi ko kanina, ay yung mga bulong-bulungan, yung mga usap-usapan, yun ngayon nabubuliglig sa inyong mga kisipan. Ganyan po mga kapatid. So, kaya nga nasusulat na makipot, sabi ng ganun, ang daan tungo sa buhay ng mga lahat na doon ay kakaunti ang mga nagsipasok. At maluwang ang daan tungo sa kapahamakan na doon ay napakarami ang mga nagsipasok. Babasa tayo ng kasulatan mga kapatid. Pakinggan po ninyo. Sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang patungo sa pagkapahamak at marami ang dooy nagsisipasok, sapagkat makipot ang pintuan at makitid ang daang patungo sa buhay na dooy kakaunti ang mga nakakasumbong. Ayan. Mas maluwang ang daan tungo sa kapahamakan na doon ay marami ang nagsipasok at makipot ang daan tungo sa kaligtasan na doon ay kakaunti yung mga nagsipasok. Kasi kaya nga mga kapatid, ang tawag nito ang buhay na walang hanggan ay ipinangako ng Diyos sa mamunting kawan lang. Kasi napakahirap eh. Ang hirap pumasok sa buhay na walang hanggan mga kapatid. Kung mayroon mang tumanggap, ilan lang. Sa panahon ng dakilang Kristo mga kapatid, marami bang tumanggap? Kakaunti lang. Kaunti lang sila. Kaunti lang po talaga mga kapatid. Basahin ninyo ang kasaysayan ng bagong tipan. Kahit sa lumang tipan mga kapatid. Dahil karamihan sa mga tao mga kapatid ay nais nila ang kalayuan ng salibutan. Kaysa piliin nila yung daan na kung saan nandoon ang buhay na walang hanggan. Ganyan po. Kaya makipot, sabi ang daan, tungo sa kaligtasan at maluwang ang daan tungo sa kapahamakan na doon ay napakaraming nagsipasok. Ganyan po. So, pansamantala mga kapatid, paputulin ko ang video. Abangan ninyo yung mga video ko sa mga susunod na mga araw mga kapatid. Kaya tuloy lang tayo mga kapatid ha. Tuloy lang tayo sa pakikinig. Tuloy lang tayo sa panonood ng aking mga video sapagkat napakarami ko pong video na ipagkaloob sa inyo. Hindi ko maaaring sabihin o bigkasin sa isang tagpo lang ng aking pag-uusap. Napakarami ko. Sa ngayon mga kapatid, ay gumagawa ako ng mga video at yung mga video na ginagawa ko ay maikli lang kasi kung gagawa ka ng video mahaba, yung mga nanonood nakakatulog sila, so kaya maiksi lang yung mga video ko ngayon mga kapatid. At hanggang dito lamang po, at huwag pong kalimutan mag-subscribe sa mga bagong nanonood mga kapatid. Hinihingi ko ang inyong suporta. Ang aking pong channel ay bagong bukas lang mga kapatid. So, tulungan ninyo ako, suportahan ninyo ako mga kapatid sa pamamagitan ng inyong panunood at pag-subscribe sa aking channel. Tuloy ang laban mga kapatid. Labanan natin ang pagkalat ng kasamaan ng sanlibutan. Marami pong salamat at magandang umaga sa bawat isa sa inyo.